Ang kwento ni King David ay inuulit na ngayon ni Duterte. Ulitin ko, ang Pilipinas po ang umuulit sa kwento, nasa loob ng Biblia. Si Haring David ay inilarawan bilang isang mamamatay tao, at ganun din si Duterte. At tandaan mong mabuti na si Judas, ipinagkaluno si King David or Duterte. Ulitin ko, Judas ang pinakapopular sa Biblia na betrayal. Si Judas na si Marcos ngayon. Sa kabila ng mga kakilakilabot na gawaing ito, ulitin ko, sa kabila ng mga kakilakilabot na gawaing ito, ang pagtanggap sa paghatol ni David or Duterte sa ating panahon, ang nagtulak sa mga tao na maalala bilang isang taong may pagmanahal sa bayan. Ulitin ko, sa kabila ng mga kakilakilabot na gawaing ito, ang pagtanggap sa paghatol ni David or Duterte sa ating panahon, ang nagtulak sa mga tao na maalala bilang isang taong may pagmamahal sa bayan. Inako niya ang responsibilidad para sa kanyang mga kasalanan. Pati na ang mga kasalanan ng iba, inaako niya. Ulitin ko, siya ang magbabayad o tinutubos ang mga kasalanan nila. Pinagbayaran niya ang mga kasalanan ng iba. Ipinakita sa buhay ni David na ang tumitingin ng higit pa sa panlabas na anyo ay maging isang malalaking pagkakamali upang makita ang tunay na kalagayan ng puso ng isang tao. Ulitin ko, ang tumitingin ng higit pa sa panlabas na anyo ay maging isang malalaking pagkakamali upang makita ang tunay na kalagayan ng puso ng isang tao. Pinahahalagahan ni King David o Duterte ang mga damdamin ng mga tao, kahit alam niya na pagbayaran niya ang lahat. Siguro alam naman natin ang kwento ni King David, hindi lang natin nakikita. Ngayong nakikita muna sa sabihin mo na sa Biblia ka lang maniniwala, magbulag-bulagan ka na lang sa mga nakikita mo. Ulitin ko, ngayong nakita muna sa Biblia ka lang maniniwala, magbulag-bulagan ka na lang sa mga nakikita mo. Ito ay ayon lamang sa aking pananaliksik. Hindi ko layunin na palitan ang iyong paniniwala. At lalong hindi ko layunin na kontrahin ang mga relihiyon. Save yourself.